Mga OFW, gawin nyo ang discarding ito. Unay Diyos, uuwi kayo sa Pilipinas na may negosyo na, may pera pa, at pwedeng makapag for good. Makakatulong ang pamilya mo sa iyo, makakatulong ka sa kanila, magiging maluwan ang buhay natin. Mga kanegosyo, kasi sa Cafe Milia, good morning, isang maulang umaga, maulang araw dito sa Pilipinas. So sana sa mga OFWs natin nakakapanood, sana sa panahon ito, safe kayo, wala kayong nararamdaman, wala rin kayong problema, happy lang kayo, maayos ang trabaho natin. Mga kanegosyo, kasi sa Cafe Milia, tayo ay isip ng mga negosyo na pwede nating share. Alam nyo ba, ako ay nagpaplano na hindi naman ho tayo pabatana by December 20. Invited kayo lahat. Birthday po natin, dibo na natin. Alam nyo, tayo ngayon, yung mga negosyo natin, may mga nakatalaga tayo ng mga managers, yun, lalo yung advertise. Kasi nagpa-plan tayo by the age of 50, maaari yung aking sa mga businesses ko. Siguro magbablog na lang. Punta ako sa mga negosyante, mag-enjoy tayo, gagawa tayo ng mga vlogs, mag-interpret tayo ng mga OFW. So, yun yung mga plano natin. So, again, ang topic nating pag-uusapan ngayon, ano ba yung tamang diskarte para makaipon ka, magka-negosyo ka sa Pilipinas? And, of course, given naman talaga sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa mga bayani nating OFW, na tumutulong tayo sa Pilipinas. Hindi nga lang kapatid, hindi nga lang magulang, pamangkin, pinsan, second cousin. Minsan iba pa talagang kakilala, tinutulungan. So hindi rin naman hinay-hinay dahil sabi ko nga, hindi tayo pabata, hindi araw-araw ay malakas ang katawan natin, hindi araw-araw ay maganda ang trabaho natin. Paano kung may mangyari na hindi natin inaasahan, boom, nabigla tayo. Wala tayong ipon, wala tayong negosyo. Ang example na lang natin sa mga lugar ng Israel, sa ibang lugar na pinauuwi ang mga Pinoy. Pinauuwi sa Pilas, biglaan. Paano kung wala kang ipon? Paano kung wala kang negosyo? Paano kung ang pamilya mo isa ina lang nasa? Ano ang dapat nating gawin? Example, every month, nagpapadala tayo ng 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, or 15,000, 15,000, 15,000. Let's say na lang, budgeted talaga, 10,000. Nagpapadala ka 10,000. Saan ba abot yung 10,000? Alam naman natin, dito sa hirap ng buhay, palagay ng 10 to 15,000. Okay. Paano kaya guys kung nakakapagpadala tayo, nakakapag-ipon tayo, may ipon tayo? Paano kaya guys kung halimbawa, mag-isip tayo? Ano kaya yung mga negosyo na pwedeng gawin ng aking tatay, ng aking nanay, ng aking kapatid na walang ginawa kundi humingi, bibili noon, bibili na rin, mag-post ng mga nasa mga SM, shopping, samantalang tayo, nasa ibang bansa, nagpapakahirap. Ano yung pwedeng gawin natin na in a way na pagpala ginawa mo yun, hindi mo na kinakailangan magpadala every month. Nang sa ganung bagay, imagine niyo, naisip niyo ba na isang buwan, naisip niyo ba na isang taon na wala kayong padalahan sa Pilipinas, di ba nakakaipon tayo ng malaki, makakauwi tayo siguro every year. Or let's say, kung hindi naman every year, let's say yung ibang bansa talagang, alam naman natin, magastos talagang umuwi, mahal ang pamasahe, mahal ang gastos. Siguro yung mga Amerika, yung mga Canada, yung Korea, siguro, medyo mabigat, pero kung medyo malalapit lang naman, mga Singapore, mga Hong Kong, hindi naman, siguro kahit isang taon nga, ibig sabihin, ito palang ating ginagawang itong pinag-uusapan ng ito, uuwi kang may pera, may negosyo, at medyo madalas ang pag-uwi mo, kahit pa sabihin mo, every year, pwede kang umuwi. Ganito yung gagawin natin. Iisip tayo ng negosyo na pwedeng gawin ng ating pamilya sa bahay lang. Example, sari-sari store. Napaka-common ng sari-sari store. Alam nyo, huwag niyong babasa-basa ng sari-sari store. Kasi ang sari-sari store, sabi nga, start small, dream big. Nagtayo ka ng sari-sari store. Nagdagdag ka ngayon ng bigas. Nagdagdag ka ngayon ng mga gasol.
nagdagdag ka ngayon ng mga gulay-gulay. So, ibig sabihin, kumikita. Ano pa ba ang mga pwede natin gawin? Let's say, para sa akin, yung tubigan. Yung tubigan, alam nyo ngayon, unlike before, pag mag-open ka ng mga tubigan agad, 500,000, 600,000, yan, nakakakita ako na pwede ka mag-open in just 70 to 80,000. Siguro 100,000 pati pag-setup, 150, lahat na ng materials, makakapagsimula ka ng tubigan. Alam nyo, kahit sa bahay lang, okay lang yan. Yung mga barangay ninyo, mag-canvas-canvas ka, mga barangay, dinitilibiran mo. Alam nyo guys, medyo, hindi naman siguro, kikita ka ng 5 piso, isang galon, or lalagyan ng 5 piso, pero kung regular, kasi ang tubig, regular yan, umiinom tayo ng umiinom ba? Alam naman hindi ko umiinom, may malaloogan ka, mabibilookan ka. So, ano pa ba yung mga pwedeng gawin natin? Yan, tubigan. Bigasan, business, lalo na nasa bahay ka lang. Hindi kayo maarte, nagtambak sa kusina nyo, nagtambak sa inyong terrace, nagtambak sa sa living room ninyo, nagpapa-order ka, pero wag na wag gagawin po ang magpautang ng bigas. Mas maganda pa na ang bigas ay okay lang na medyo mura, pero hawak mo na yung kapital mo. Unlike, pero kung ang pagsusuplayan mo naman, let's say, isang grupo, teachers, 40 na imagine nyo, 40 na sako na kagad yun. Monthly yun. Siguraduhin mo na lang na yung mga tao na kukuha sa'yo ay may talagang pambayad. Ano pa ba yung mga pwede natin gawin? Para sa akin guys, yung 45 days sa tinatawag na white, sa likod bahay lang, alam nyo, yung tatay nyo, may exercise pa yan, yung kapatid nyo, simpleng-simple lang ang mag-alaga ng 45 days. Yan ay ating ibablog later on. Malaki ang kitaan nila ngayon, 100 manok, kaya nilang kumita ng 10 to 12,000, napakaganda ng presyo ngayon. Ano pa ba yung mga pwede natin gawin? Para sa akin siguro, yung simpleng-simple lang, madaling araw, pupunta ka ng palengke, bibili ka ng mga isda, bibili ka ng kaunting karne, gulay-gulay, mantika, siguro yung medyo small na talipapa sa harap nyo. Alam nyo, ang mga may isda kayo, yung live tilapia, pwede rin. Alam nyo kung may ganun kayo, bilisan yan. Kasi tuwing umaga, hanap ang mga tao ng bibilin, mabibisan ang ulam. Isa rin yun, yung siguro yung karinderya, yung alam nyo, yung magluluto-luto kayo ng mga gulay, kaunting ulam, medyo mura lang, affordable. Siguro kung mga 50 to 60 pesos lang, kaunting taka lang, kikita tayo. Kaya maganda rin ang karinderya. Okay, nakapagbenta ka na, kumita ka na, aba, ay damay na yung pagkain ng pamilya. Okay, wag lang pupulutanin, lugi tayo. So, ano dapat natin gawin? Kapag nakapag-isip na tayo ng negosyo na pwede nating gawin, pag-aralan, yung tao na magiging involved sa operation ng business ito, turuan, gumawa kayo ng GC, usap-usap tayo, gawin natin ito. Sila rin, bigyan mo sila ng ideas kasi, pero wag na wag mong ipipilit. Kasi kinakailangan yung negosyong yon, okay sila, gusto nila, payag sila, okay silang gawin. Kasi kung ikaw lang yung nagpipilit, maniwala ka, kung wala sa loob nila na parang pasusot pa yung gawa, wag mong gawin. Pero sabi nga, lagi na tayo magte-take ng risk. Again, ulitin ko, kapag napag-isipan nyo na yung negosyo, ito yung gawin nyo. Ito, pag meron akong kaunting naipon, may naipon ako na 100,000. Ito, iiwanan ko sa inyo, gamitin natin yung 50 to 60,000, and then yung another 40,000, yan yung revolving capital, or yung, sabihin natin, sa 60,000 kasama na yung revolving capital, yung 40,000, yan yung emergency funds natin, or yung nakaantabay, nakadeposito, yan yung just in case, pwedeng may dagdag, o may kulang, or may nagkaroon pwedeng magamit. So, para sa akin, first, second, third month, pwedeng may maliit lang yung kita, maliit na kita, pwedeng sa halip na nagpapadala ka ng 15,000, padala ka lang muna ng 7,500, sabihin mo, yung kinikita ng ating negosyo, ay yun ay kukunin nyo na, gagamitin nyo. Sa halip na papadala ko ng 15,000, yung 7,500, yan na lang yung ipapadala ko lang muna. Kasi yung aking naipon, ipadala ko na sa inyo. So, dapat nilang tanda, dapat na tulungan nila ikaw. Magtulungan tayo. Hindi mo pwedeng, aasa lang kayo ng aasa. So, pausap naman, tulungan niyo ako. Then, napaka-importante, meron kayong GC, update ka. Magkano naging penta yung araw na ito? Pak! Bumili ng mantika, magkano ang kapital ng mantika, magkano yung binenta, magkano ang tubo. Bumili ng suka, magkano ang kapital, magkano ang nabenta, magkano ang tubo. Bumili ng bigas, so dapat ay accounted. Dapat araw-araw, ipapa-update ka. Pinapipicturan mo, meron kayong GC. So, in that way, nalalaman nyo kung kumikita. So, yung kinita, okay, sige, kunin nyo, yun yung gamitin natin.
Okay? So, after 3 months, huwag ka na magpadala. Sabihin mo, sana kaya ng sustain, kaya ng suportahan ng negosyo ito. Sa halip na magpapadala ka ng 15,000, hindi. Imagine ninyo, kung nag-stop ka na nagpapadala kasi kaya na ng negosyo suportahan yung pamilya mo, yung mga pinapadala mo, then, imagine ninyo, 12 months na hindi ka nagpapadala. Imagine ninyo sa loob ng 2 buwan na hindi ka pagpapadala. May pera ka na naipon, uuwi ka, malakas ang loob mo na kahit pala nandun ka sa Pilipinas, may negosyo na kahit konti, kumikita, na kayang suporta ng pamilya mo. Hindi yung umuwi ka ng Pinas, walang pera, gastos, lahat sa nakaasa, TFC, siyempre, VIP ka, ikaw yung balikbayan, may balikbayan pala doon. Punta tayo doon, dahil tayo ng kain, dahil tayo ng barik, dahil tayo ng inom. O, balikbayan ka pala, punta naman tayo ng SM. O, balikbayan ka pala, mag-holiday naman tayo, mag-resort naman tayo. Maging matalino. Tandaan nyo guys. Minsan saka lang natin naisip na, sana pala nagtipid ako. Sana pala ganun yung ginawa ko. Wala na. Walang rewind. Kaya ang payo ko sa inyo, mga OFW, ayaw kong makakita ng mga OFW na malungkot na umiiyak ng problema dahil puno na walang pera, walang negosyo, umuwi. Ang pamilya, iba na yung turing sa kanya dahil matagal siyang nawala. Para sa akin, kung kaya natin umuwi yearly, gawin natin. Kung hindi naman at least twice a year. Isang malungkot na katotohanan na mabango tayong OFW kapag tayo may pera, kapag tayo nakakatulong. Pero once na yung tulong natin ay natigil na, iba na ang trato sa atin. So, God bless mga kanegosyo, kasi sa pamilya. Comment down below kung kayo may mga suggestion, may mga tanong. Promise, ako po, hindi man tayo nakakapagbigay masyado ng mga business ideas, pero ang gusto kong matutunan dito yung mindset, yung tibay ng dibdib. So mga kanegosyo, kasi sa pamilya, kung kayo po ay sa tingin nyo, pwede nyo i-share sa mga tao na gusto makapanood dito, pampalakas ang loob, para magkaroon sila ng ideas. Then, pakishare naman po. Please comment down below then, then please subscribe and share. Kung tayo may pinagdadaanan guys, laban lang tayo. Pray lang tayo. Lagi yung sinasabi, minsan kala natin, si Lord walang response, yung pala ay may mas magandang plano. Kaya maghintay ka na. God bless po! Mga kanegosyo, salamat po sa inyo lahat. Ingat po tayo. Bye-bye po.